Si eto muna, si Pulong muna. Ano, naku. Alam niyo po ba dati pa mga kababayan, na dati pa po bumabatikos o dati pa po gustong isulong ng MBC o Makati Business Club yung impeachment kay Inday Sara Duterte? Naalala niyo ho yun mga kababayan? Yung nagsisulatan ho, yung mga malalaking eskwelahan, no? Kagaya ng unang-una, UP na ano yun paaralan ni Chis Escudero. Kung hindi ako magkakamali, San Beda, yung mga malalaki. Tapos, ano pa ba yung isa? Napasukan ko din iyon eh. Diyan malapit sa United Nations. Oh, naalala niyo ho yun? Pati po ang simbahang Katoliko. Kasama po dyan mga bossing na talagang nagsasabi, kailangan ituloy, dapat matuloy yung impeachment. No, base po doon sa nakasulat sa sa Konstitusyon ng Pilipinas. Pati po yung Makati Business Club, yan po, Ateneo, sabi ni Shiro Kansaki, Lasal, no? Yan po yung samahan ng mga malalaking mga negosyante sa buong Pilipinas. So, naku, binanatan po yung confidential funds, binatikos yung confidential funds ni Inday Sara Duterte. Kaya naman po, to the rescue, si Boss Pulong. Oh, saksakin kayo niyan. Saksakin kayo niyan, bahala kayo. MBC. Ano sabi dito? MBC Executive binatikos confidential funds ni BP Sara Pulong Duterte. Rumesbak daw ho mga kababayan. Basahin natin. Inihalimbawa ng isang opisyal ng Makati Business Club ang umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds bilang korupsyon at maituturing umano itong banta sa seguridad ng bayan. Totoo naman ho, mga bossing. Di po ba? Alam nyo, sa negosyo na lang po, mga kababayan, pag yung mga ganyan ang nakikita ng mga investors sa labas ng bansa, no, Ma'am Marites Musni at Green Jobs, pag ganyan ang nakikita nila, merong isang politiko o leader ng bansa, leader na bansa sa ating bansa, na ayaw magpaliwanag. Merong mga resibo, may mga pinapakita yung mga kalaban nila na ito, ganito. Sinabi nila si Mary Grace Piatos, etc., etc., na mga pangalan na pinaglalagay nila, tapos ayaw nilang ipaliwanag. Naku po, banta po yan na nanganganib po ang pagpasok ng mga investors po sa ating bansa, mga bossing. Bakit? Bakit kami papasok dyan sa bansa na yan? Napaka-corrupt na yan. Unang-una, lalo na po yung mga investors sa labas ng bansa, gusto niyan legal lahat. Ayaw nila nung may kokotong-kotong sa kanila, ayaw nilang may pupunta-punta doon sa kanilang negosyo, tapos sasabihin, magbigay kayo ng ganito, ganyan. Ayaw nila ng mga kotongan na ganoon. Kaya hanggat maaari ho, mga kababayan, lahat maayos, lahat po legal at walang korupsyon sa bansa. No, yan naman po yung pinapaliwanag nung opisyal ng Makati Business Club. Sa panayam at the front row ng Billionaire News, tinukoy ni MBC Executive Director Rafael Apa Omping ang naturang pondo ng bise na para sana sa seguridad ay misspent o nalustay. No? In another sense, I mean, look at, for instance, this NTFL CAC. You know, si Badoy kasama dyan, di ba? Si Badoy kasama dyan. And the confidential funds spent by the Vice President supposedly to investigate this or that. But, those are supposed to be for the security, right? They're misspent. Sabi po ni Pebbles Talakera nung tinalakay po natin yan, mga kababayan, dito sa ating channel. Yun daw pong ibang confidential funds, yung iba daw nabubulsa at yung iba naman daw ay pasweldo daw po o pinapasweldo doon sa Sara Army na tinatawag nila. At sabi nga ni Pebbles is yun daw pong si Gotesa ay parte ng Sara Army. Ano ho? Na alam daw ni Chis Escudero yung mga nangyayari o yung Sara Army. Biruin nyo ho yan, mga bossing, imbis na sana doon sa pagsugpo ng terorismo sa ating bansa, napupunta daw po sa pasweldo nung Sara Army.
No, pero sabi naman ni Inday Sara Duterte, buwelta niya naman, ay hindi yung confidential funds, inano namin, pinang-imbestiga namin doon sa, korupsyon na sorry, sorry, natatawa ako kapag yung naaalala ko yung sinabi ni Inday Sara No? Ulitin ko nang hindi natatawa ho, mga kababayan. Yun daw pong confidential funds ay ginamit nila upang imbestigahan daw po yung corruption doon sa DepEd. Ano? Sino? Matatawa ka naman talaga doon sa kanilang dahilan. Biruin mo, 2 years in the making yung kanilang dahilan at ngayon lang po lumabas, mga kababayan. At ito nga po, dahil nga diin na si VP Sara, si Vice Presidente, about doon sa pagkalustay o pagkawala ng pera ng confidential funds, corruption ang tawag doon, ginamit daw yung confidential funds sa pag-iimbestigahan ng corruption sa DepEd. Akalain niyo yun? No? Sino mag-aakala na pang-imbestiga yun? Di ba? Tina B at Anselma Cardaroma? Sino ang mag-aakala na pang-imbestiga yun sa korupsyon? Sila pala ang nag-iimbestiga ng korupsyon. Ikaw naman kasi, Shiro Kansaki at Delia Rosario, kung ano-ano iniisip nyo kay Inday Sara Duterte. Ito, dagdag pa ho. And what results of the investigation? I don't see them. So, yeah, I mean, when you budget money for security, you better spend it on security. Not only Mary Grace Piatos. Ayan ho, mga kababayan, lahat ng Pilipino kilala na ngayon si Mary Grace Piatos. Bakit to? Galing ho sa OBP yan, galing ho sa DepEd yan, mga kababayan. Sila mismo ang nagpasa niyan sa COA. Akala ho siguro yung 800 o 900 na mga resibo hindi na po uungkatin o hindi na po bubulat-latin. Kaya gano'n, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Jukes de Asim, Ma'am Maritel T. Damay pa si Ma'am Maritel T. Tuloy, hindi naman ito pinalampas ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa isang pahayag nitong Martes. Sinabihan niya si Omping na bago ito magpuna sa pamahalaan, mas mabuti umanong maranasan muna nitong maging opisyal ng pamahalaan. Ay, putek na yan. Ganun pala isasagot sa atin. No? Paano na lang? Yan, ano pa ho yan, opisyal ng MBC yan, mga kababayan. Yung pala, kapag ka ikaw, pupuna, kailangan maging opisyal ka muna ng bayan. Paano ho tayo, mga kababayan? Mark Ramos, bago mo hanapin, bago mo punahin yung confidential funds, tumakbo ka muna kahit konsehal man lang, kahit barangay kagawad man lang, bago ka pumuna. Ganun ba yon? Pulong, anak ng tinupo ko naman. Yung tax ng bayan nang gagaling diyan sa mga malalaking negosyo, nang gagaling sa bawat individual na Pilipino. Tapos ganyan yung isasagot mo porket na nababatikos kayo? Sabi nga nila, sabi nung iba, si Jake Magdo siya tayo, na kaibigan natin, mahina daw ang ulo nitong si Pulong Duterte. Biruin nyo ba naman tingnan nyo, mga kababayan, yung sagot. Hindi naman ito pinalampas ni Representative Paulo Pulong Duterte sa isang pahayag nitong Martes. Sinabihan si Omping na bago ito magpuna ng pamahalaan, mas mabuti umanong maranasan muna nitong maging official ng pamahalaan. Tayong mamamayang Pilipino na pinanggagalingan ng pondo ng mga politiko. Parang sampal na din sa atin to. Tumakbo muna kayo ng kahit anong posisyon. Maranasan nyo muna. No, bago nyo kami batikusin o bago nyo kami tanungin about dyan sa confidential funds. Sabi dito, before you start barking, maybe try running a city first so you'd actually understand what governance means. Sir, wala ka na, Bongo, sabi ni Eman. Mamaya na si Bongo. No, mangiyak-ngiyak na nga habang nagtatalumpati kayo dinadalian nyo pa. Iginiit ng kongresista malinaw ang proseso ng paggamit ng confidential funds at intelligence fund na ginagamit para sa information gathering, security, coordination, surveillance, at confidential operation at kila Mary Grace Piatos. Bakit? Doon naman talaga di ba? Yun yung resibo nila na pinasa na nagsasabi na doon sila bumibili ng impormasyon kila Mary Grace Piatos at iba pang mga pangalan.
Every disbursement requires proper documentation. Aba, yun na yata yung documentation nila, yung resibo, na halos parang iisa ang nagsulat, na halos po pare-parehas ang penmanship, na parang iisang ballpen lang din po ang ginamit. Yun na yata yung kanilang dokumentasyon. Liquidation and is subject to COA post-audit. O yun, humiling yung Kongreso. Pwede po ba makita yung mga isinumite nila, no? Para naman ma-check namin dito sa Congress, binigay ho. Doon nalaman sila Mary Grace Piatos. Hindi ito basta-basta lang na ginagastos kung kanino lang trip. Contrary to your usual gossip-based conclusion. Sabi, bumaba na talaga si Pulong. Ano ho, mga kababayan? Did you ever ask who signed those billions? Naku, nasisi pa. Nasisi pa kung sino yung pumirma. Or does your outrage conveniently end where your alliance begin? Tanong ng kongresista. So before you play investigate expert, nagtatanong naman. No, nagtatanong at inaalam nila. Siyempre kahit po ganyan yan, kahit mga negosyante yan, mga kababayan, panigurado ho, merong mga intel din ho yan. Di ba? So before you play investigate expert, I suggest you learn how government actually work. Until then, keep your lecture to your boardroom. Not on national policy governance is a responsibility you clearly haven't carried. O ganun na din ho yan sa atin, mga kababayan. Kapag tayo ho ang magtatanong, yari, yan ang isasagot nila. Tinatanong mo si Sarah, subukan mo munang maging halal ng bayan. Sa totoo lang, kailangan pa kaya mawala mga Duterte sa Luzon? Doon na lang sila sa Davao manggulo? Mga kriminal kasi, sabi ni Tibeng M. Ngayon ho, mga bossing,